say yung bangag, you know, kasi that allegations that the president is a drug addict can have a significant implication. Alam mo, matagal na itong panawagan na ito, no? Since January pa. But yung kasing Marcos Resign movement, we all belong to different groups. And we are coming together for a mission. And our mission is to humbly ask our president to resign. And bakit naman namin gusto mag-resign si Marcos, you know? Alam mo, process of the Marcos administration, gulong-gulo na ang taong bayan. So, yun nga, sabi ko nga, we all came together at binuo namin ito Marcos Resign movement. At itong grupong ito, ma'am, binubuo ito ng ano-anong mga sektor, grupo? Lahat no? In fact, we are already into millions. Kasi itong mga organizations natin, malalaking organisasyon ito. At, you know, one organization is about 4 or 5 million. Ganun na kalaki yung Marcos Resign. Alam naman natin na nasa talagang yung ating constitutional rights talagang nilalabag na nila. 'Di ba? Alam naman natin yan na meron tayong right to assembly. And of course, nauna na nga yung rights to yung free speech natin and expression Of course, alam naman natin na unang binuwag diyan is yung SMNI, no? So para sa amin, yung boses ng taong bayan talagang binabawalan. So yun yung mga talagang isa sa mga, well, yung constitutional rights natin, as I was saying. But more than that, kasi gusto kong i-emphasize yung nangyayari na sa atin na parang nagiging chant both politically and socially. Mabigat ito Yung allegations can severely damage the credibility and legitimacy of the president. So, hindi ko maintindihan kasi parang nasasanay na tayo na naririnig natin, especially when the First Lady came out with the interview saying bangag. So, parang nagiging chant na lang siya, no? So, mahirap yon. Yung allegation na yon, we have to take that seriously. Kasi alam naman natin, ang drug addiction can impair decision-making, diba, abilities. And it compromises yung ating national security. So, napaka-importante yon that, you know, Marcos Resign movement, talagang hindi natin kinakalimutan na yung allegations ng drug use ng ating president. Ma'am, hindi pinapakinggan o pinapakinggan ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga panawagan ng mga taong sumuporta sa kanya? Hindi ito mga aktivista, hindi ito mga tulad ng mga nakikita nating mga rally na marahas mag-rally. Ito yung mga ordinaryong Pilipino na simple lamang ang panawagan sa Pangulo. Ayun ang hindi namin alam kung bakit nga, di ba? Nagtataka nga kami doon. Kaya nga kami nananawagan na kung hindi mo kaya mamuno bilang Pangulo ng bansa, kailangan mag-resign ka. Kasi yung allegations ng drug addiction is hindi nga na-address, di ba? And paano na yung ang daming niyan implications And I think yung mga paglabag ng ating mga constitutional rights, no, is a manifestations of that. Kasi meron ngang allegation ng drug use. So anong ibig sabihin pagka drug addict ka, di ba? So yun ang mga tanong ng taong bayan. Kasi we came to a point na parang naiisip na ng mga tao na baka meron na tayong undeclared martial law. Kasi parang talagang ang pagsusupil of course, yung rights natin to assembly na sinasabi natin, at tapos yung nangyari doon sa Bustos, na makikita mo na yung mga pulis mismo ang naghaharang ng mga daan. You know? So, hindi naman tayo terorista. Hindi naman tayo mga NPA o hindi naman tayo magpapasabog ng isang lugar. You know? So, bakit ganon ang pagtrato, no, sa atin na ito naman karapatan natin, no, na magsalita. Yun ang talagang very critical at saka yun ang talagang nakakabahala. And not only that, kasi lahat nga sabi ko is already a manifestation na kaya niya bang to continue holding office. Kasi
ang taas-taas ng bilihin ng ating pagkain, no. Ang bigas, no, ang taas-taas. Umupo siya as Department of Agriculture. Meron ba siyang nagawa dito? 'Di ba? So what I'm just saying is talagang he has to alam mo, hindi ko na nga sinasabi na I have a drug test, kasi yung mga drug test na yan pwede naman kasing pwede nating sabihin na pwedeng dayain, hindi ba? At saka sila yung in power eh. So at saka alam naman natin medically na kahit na hindi na siya gumagamit siguro ngayon, at ano na yan, your mind is, you're not in hindi na tama yung pag-iisip mo.